O mga kababayan, nagsalita na etong mga kapatid nating mga Muslim at sinabi nila, ayaw nila sa isang adik, mga kababayan. Ayaw nila sa isang addictus benedictus, lalong-lalo na kung ito ay humahawak ng mataas na katungkulan sa gobyerno. Dahil unang-una mga kababayan, ang paggamit ng iligal na pulburon mga kababayan ay mahigpit na pinagbabawal sa kanilang relihiyon. Haram kung tatawagin mga kababayan. Mahigpit na ipinagbabawal ni Allah. Kaya naman mga kababayan, ayaw nila na ang ating leader ay bumabatak ng ganitong klaseng substance mga kababayan. Kaya sa pagputok ng issue na addictus benedictus si BBM mga kababayan, na sinabi mismo ng kapatid niyang si Amy, ang hamon mga kababayan, ang hamon. Itong mga kapatid nating mga Muslim ay magpa-hair follicle drug test ito si BBM mga kababayan, dahil dapat niyang patunayan na hindi siya judik, at kung hindi niya ito kayang gawin, mas mabuting umalis na lang siya sa pwesto. Dahil kapag mapatunayan mga kababayan, nagbumabatak talaga ang BBM na iyan, ay nararapat mga kababayan, nararapat na bumaba na siya sa pwesto dahil hindi maganda para sa bansa ito. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Sa ibang balita naman mga kababayan, haram o mahigpit na ipinagbabawal sa mga kapatid nating Muslim ang paggamit po ng illegal na droga. At matapos po ang revelasyon ni Senator Amy Marcos, hamon sila ngayon kay Pangulong BBM. BBM, makinig ka! Mga kapatid nating Muslim, BBM. Ito alamin sa aking report. Ang paggamit ng illegal drugs ay ipinagbabawal yan ng aming relihiyon. Aside mga kababayan, ipinagbabawal din yan sa ating saligang batas. Eto no, mawawalan lang balang saysay mga kababayan etong testimonya ni Amy Marcos na addict ang kapatid niya. Na presidente pa natin ha. Kung pribadong tao si BBM mga kababayan, wala tayong pake. Pero nakasakay tayo mga kababayan eh. Siya ang nagdadrive mga kababayan sa sasakyang tinatawag nating Pilipinas. Parang vessel itong Pilipinas mga kababayan na binamaneho ng isang, sabi ni Amy, drug addict. Ay nako. Hindi ba alarming iyan? Mahigpit na ipinagbabawal ng aming relihiyon dahil nilalason nito ang isang katinuan ng pag-iisip. Talaga? So ibig sabihin mga kababayan, kung pagbabasehan natin ang sinabi ni Amy, wala na sa katinuan itong pag-iisip ni Ngagba. Malamang sa malamang, lalong-lalo na kung kababatak lang mga kababayan, siguradong wala yan sa katinuan. Yan ang pahayag ng One Bangsamoro Coalition sa kanilang soft-launching sa Quezon City nitong Huwebes ng umaga, November Quezon City pa to ha? One Bangsamoro 27. Ayon sa grupo na binubuo ng iba't ibang Muslim organization sa buong Pilipinas, nakababahalang pagtukoy ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Yan At not surprising mga kababayan na hindi as if nagulat ng lahat. Parang it's just a confirmation mga kababayan sa matagal na nating alam na bulong-bulungan mga kababayan. Si Amy na mismo ang nagkumpirma. What is more alarming mga kababayan, parang helpless ang mga tao na parang pinapalunok na lang sa atin mga kababayan na tanggapin nyo na lang, yan ang katotohanan. So what? So what? Parang ganyan mga kababayan, Diyos ko. Uri gumagamit ng cocaine. At mas lalo ngayong nagsalita na yung ganyan-ganyan, kanyang kapatid, na kung talagang siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay masasabi natin na wala. Magpagamot muna siya. Eto BBM, kung totoo yung sinabi ni Amy, magparehab ka. At habang nagpapagaling ka, step down. Lalong-lalo na is, yung addiction mga kababayan is a serious health concern. Wala siyang moral ascendancy. No, wala kang moral ascendancy, BBM. Nagmamasid lang yan sila. Pero nabubwisit na rin sila mga kababayan. At ang issue ng umunoy drug use na araw-araw umuusig sa presidente. Tingnan nyo ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga ngiwi. Dumugo na nga ang ngipin mga kababayan, di ba? Kailangan tumindig na tayo dito. Kailangan manindigan tayo at kailangan manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senator Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Yan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte. Yan din ang hamon mga kababayan ni Tatay Digong.
si Tatay Digong na kanilang pinakulong. Mula nang ito'y magsalita sa umunoy issue ng drug use ng Pangulo, Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM na hamunin siya ng kanyang dating executive secretary na si No. Ang kanyang tugon, why would I do that? Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test. No. Bigyan mo na kami ng buhok mo. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the phone. Has nothing to do. Ang public trust kailangan mo patunayang na hindi ka judik. Paano kami magtatrust sa isang judik? Lord. Ngunit para sa mga kapatid na Muslim, hanggat hindi napapatunayang hindi gumagamit ng droga ang Pangulo, mananatiling makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam. Mananatiling makasalanan ang tingin nila kay Bangag, mga kababayan. Ibig sabihin, sa tingin nila, addict talaga. Habang hindi pinoprove ni BBM, mga kababayan, na negative siya o hindi siya judik. Ito ay isang haram, ito ay ipinagbabawal na aming relihiyong Islam at ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating Talaga, bayan. walang karapatan. Dadalhin tayo sa inidoro niyan, mga kababayan. Hay nako. Samantala, mga kababayan, pakinggan natin ito, si Senator. Yun pala, mga kababayan, apparently, mukhang tatakbo daw ito. Isa ito sa mga kandidato ng Bagoong Pilipinas sa 2028, mga kababayan. Kaya, ngayon, parang si Abalos, mga kababayan, na pinasikat nila na pinasikat. Ewan lang natin sige, ano man ang puntahan mo na sa investigasyon mo, Mr. DPWH Secretary. Good morning po, Sec Vince. Sec Vince, ang uunahin ko po muna, yung tungkol po dito sa referral na ginawa nyo po last Friday, dito po kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasama nyo po dito ang ICI. Madami po kasing nakapansin na parang... Ito, mga kababayan, bakit itong DPWH na, mga kababayan, parang nag-iimbestiga na talaga na parang... Daig pa ang ICI. Daig pa ang ombudsman. Daig pa ang... paano na yung trabaho mo, Vince Dizon, na talagang magpagawa ng mga public works and highways? Napabayaan mo na dahil sa investigasyon. Sana kumuha na lang, mga kababayan, ng kakambal nito na secretary na mag-focus dun sa trabaho ng DPWH na mga kababayan at umayos talaga. At sa kanya, investigasyon lang. Investigador lang ito, mga kababayan wording ng referral para kay dating Speaker Martin Romualdez, wala kasing binanggit po na possible violation or charges. Ang sa ICI, mga kababayan, walang possible violation. Diyos ko Lord, si Romualdez, grabe. Sabi nung ilan, dun daw po sa previous referrals ng ICI, malinaw yung ikakaso dun sa ibang mga tao na involved dito po sa flood control projects. Ano pong tugon dito, Sec Vince? Explain this, Vince Dizon. Opo, una po, nung Friday, magkasama po kami ng ICI at nag-refer ng mga ebidensya at mga iba't ibang dokumento at nag-recommenda po ng possible charges. Siguro po, kaya po medyo nalilito po kayo. Ang ICI po kasi ay nag-refer nung kanilang mga dokumento base sa pagpunta po at pagsagot ni dating Speaker Martin Romualdez. Yan naman pala, mga kababayan. Ang pinagbasihan ng ICI sa pag-i-endorso ng mga kababayan ng kaso, base lang sa testimonya ni Romualdez. Natural. Mayroon bang magnanakaw na aamin, mga kababayan? Anong kalokohan yan? Nung inimbita sa ICI nitong mga nakaraang linggo. Yun po ang naging basihan ng kanilang pinadalang mga dokumento. Yung pong DPWH, meron pong ibang mga dokumento na pinadala, kasama po ang iba't ibang mga kontrata ng mga kumpanya na link kay former Congressman Zaldico from 2016 to Bakit hindi nyo nalang pag-isahin yan? Kanya-kanya? 2025. At nagsama din po kami. Ang gulo-gulo na nito, mga kababayan sa Blue Ribbon committee hearings ng iba't ibang mga personalidad. Kasama na po dyan si Sergeant Gutesa. At dahil dun po sa mga... Pinagbasehan nila si Gutesa. Pinasa namin sa ombudsman. Tapos previously, sinabi nila na sinungaling. Kami po ay nagrekomenda ng 4 na potential na kaso sa
kasama na po dyan ang plunder, ang violations of the anti-graft law, at ang direct bribery. So siguro po doon po medyo nalito po, no? Dahil ang pinatagalan po ng ICI sa ombudsman ay yung interview o testimony ni dating Speaker Romualdez. Kami naman po, yung pong mga iba't ibang testimonya sa Blue Ribbon at mga kontrata ng SunWest at Hightone na kung ito total po natin nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong piso. So, eto na lang. Sa dami ng mga kongresista dyan, mga kababayan, wala talagang umiyak tungkol sa mga ginagawang kabalastugan ni Tambaluslos dyan. Alam nga yan ang lahat. Alam nga natin, mga kababayan. Maghanap kayo ng pipiyak dyan na matitestimonya, mga kababayan. Example na lang, si Kiko Barsaga, unahin natin. Nagsasalita na Credible na witness yan, mga kababayan, dahil kongresista, alam niya ang pangyayari dyan. At dahil po dun sa mga iba't ibang yon, nagrekomenda po kami ng mga charges against both former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. So, merong charges na nakalagay? Opo, in fact, ano po ata yan, no? Inabas po namin sa media. Yung Tapos, ano yan? Ipo-forward mo sa ICI? O independent ka? Parang independent body din, mga kababayan, diretso sa sa ombudsman. Mukhang ganyan ang nangyayari, mga kababayan. Referral. Future senator daw yan. You're talking about the 2-page referral, sir? Hindi po. Ano po Yung ito? mas mahaba. Mahaba po ito. Oo, ito yung mas mahaba I think na. it's about 20. Siguraduhin nyo na mapupulido nyo talaga. Dahil kung hindi, mga kababayan, malabnaw lang yan at makakatakas si Tambaluslos, mga kababayan. I think it's about 20 pages. Oo, ito na yung kahahawak lang namin ngayon. Pero dun sa naunang referral, kaya nalito ang tao, sinasabi nyo po, doon kasi wala pa yung possible charges na nakalagay. Pero dito sa mas mahaba, opo, sige po. Mas mahaba ang baba ni Renato Babalu. ICI na pagpasa ng dokumento, wala pong recommended charges doon. Pero pinagsama po yung dalawang yan, no? Yung ICI sending of the documents and referral of documents and yung pong DPWH referral. Okay, na okay. dapat po may kopya din po ang meeting. Opo. So, ibig sabihin, yung mga nauna nyo pong referral dun sa mga sangkot dito sa flood control, same po ang naging treatment dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po nagkaroon ng special treatment kasi yun ang wala ba special treatment? Hindi nga namin alam kung mayroon bang investigasyon dyan. Kayo-kayo lang. option ng ilan. Nung Dyan nabasa, pa lang special treatment na yan. Yung paglilihim nila, mga kababayan, kung anong pinagagawa nila. po namin yung referral. Definitely hindi po. Very clear po yung recommended charges. But of course, anong charges? Dumaan yan sa proseso ng ating ombudsman. Yan na. At Yan, mga kababayan. Magdadagdag pa ng ebidensya para mag-file na po. Ombudsboying na naman. Nasa kamay ni Ombudsboying ang lahat-lahat. Sandigan Bayan. So, ano po yan, no? So, magdadagdag pa po ang ombudsman dyan. Yan din naman po ang inassure ni Ombudsman Boying Remulla. Ay, nako, assure pa ang bending dalo, mga kababayan. May bago kaming refer din na iba namang mga potential charges laban sa 8 congressman. Oo. Dito nga po sa kahapon, yung binabasa ko kasi doon may possible charges na. So, para lang malinaw, anong charges po yung yan. i-recommend ng DPWH at ICI for former House Speaker Martin Romualdez? Number 1 po ay plunder. Kasi meron, nakita po natin. Eto, mga kababayan, ano yan Kahit pa banggitin nila na plunder, mga kababayan, hindi pa yan kaso. Rekomendasyon lang. Yung paglobo po ng mga kontrata lalo na ni former Congressman Zaldico sa DPWH nung siya ay naging Committee on Appropriations chairman na handpick naman po siya ng former speaker at ng Kongreso. Ikalawa, violations of the Anti-Graft Corrupt Practices Act. At ikatlo po, dahil nga po sa mga statement na under oath ng mga iba't ibang personalidad sa Senate Blue Ribbon Committee kasama si Sergeant Gutesa. Paano na yan? Ang sabi ni Aimee, tinutukan kung ang key witness nila dito, mga kababayan, sa pagkaso ni Tambaluslos si Gutesa. Sabi ni Aimee, tinutukan, dinukot nga daw, mga kababayan. Tapos ang pamilya binantaan. Paano kung bumaliktad? Wala na.
lusot si Romualdez. I-direct bribery din po ay kasama sa recommended charges. Opo. Pareho po ba ito doon sa mga possible charges na posible nga pong isampa dito kay Zaldico? Pareho po silang dalawa? Opo, pareho din po. No, ang wala lang po dyan na hindi pa po namin marekomenda is yung malversation against Speaker Martin Romualdez. Kasi kailangan pa po ng dagdag na ebidensya para dyan. Para ma-establish na may malversation. So, yan po naman sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla Ombudsboying nung nakaraang linggo, yan din po ay isasama din po nila kapag nakahanap sila ng dagdag na ebidensya doon. At kami naman po ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa Ombudsman para sa pagdadagdag at paghahanap pa ng ibang ebidensya. Opo. Sec Vince, ilang ulit ko nang naririnig, hindi lang sa inyo, maging sa ilang miyembro po ng gobyerno at ng ICI, na matibay yung ebidensya na hawak ninyo for former Congressman Zaldico. Ang problema niyan, mga kababayan, lahat ng ito nasa kamay ni Boyinging, mga kababayan. Kaya wala, duda pa rin tayo Speaker Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez po, gaano kabigat yung ebidensya na hawak po ng ICI at ang DPWH? Sa tingin po namin, basta dito sa refer namin, mabigat po ang ebidensya. No? Sana nga. Mabigat po ang ebidensya, lalo na kung i-connect natin yung mga testimonya sa Blue Ribbon, dun sa mga nakaharap namin at libu-libong bilyong mga kontrata na nakuha ng mga kumpanya ni former Congressman Zaldico. Sec Vince, doon pa lang po sa tingin po namin. Mabigat po ang ebidensya. Sec Vince, sorry for butting in. Medyo limited lang yung oras natin. Sec Vince, kung mabigat yung ebidensya, not just for Zaldico but also for Martin Romualdez, ano pong ebidensya yan? Can we be specific? Sige. Doon po sa mga nailahad na testimonya sa mga Senate Blue Ribbon Committee, ano pa pong ebidensya ang hawak natin sa kanya? Yung pong mabigat para sa amin, yung pong dami ng kontrata na nakuha ng mga kumpanya bakit pinayagan? Linked to former Congressman Zaldico. Kasi kung titignan niyo po yung dami ng mga pero kontrata. Sec Vince, pero hindi yan direkta, no? Yung gusto talaga natin, mga kababayan. Enough na yung testimonya sana ni Zaldico, mga kababayan, na binigay niya yung mali-maletang pera kay Tambaluslus. Yun ang mabigat na ebidensya. Kay Zaldico, pwedeng makonekta kay Zaldico. Ano pong kaugnayan nun kay former Speaker Martin Romualdez? Kasi po, may pirma ba ni Romualdez? May pirma ba? Nung panahon. Ano po ulit? Sorry, Sec. Medyo naputol po kayo. Ano po naputol. Ulit? Sorry. Lumobo po, dumami. Ang mga kontrata ni former Congressman Zaldico, yung sa mga kumpanya ni former Congressman Zaldico, nung kapanahunan na siya ay naging appropriations chairman. In fact, dun po sa aming So, yung ng kontrata, approved by Romualdez yun. Halos nag-times 3 po ito. Sec Vince, sorry po sisingit na po, obligado na po ako sumingit din habang hindi pa tapos si Chacha. Sorry Sec Vince kasi napakasimple po ng tanong ni Chacha at eto dapat tama nga si Ted Filon, mga kababayan. Kung sasampahan talaga, hanapan talaga ng matibay na ebidensya, mga kababayan. Ito si Dison parang confused pa. Hindi maguluhan na nakikinig sa atin. Pwede ho naman natin sabihin diretsahan ang tamang sagot kung meron po kayong tamang sagot. Ang tanong nga dito, ano ang kaugnayan ng isang Martin Romualdez sa panahon ng speaker siya na lumobo ang kontrata ng mga kumpanya ni Zaldi? Ano naman ang kaugnayan ni Martin Romualdez kung sakali man po na ibinoto si Zaldico ng Kamara bilang House Committee on Appropriations Chairman? Nasaan ang anomalya doon? Unang-una po, Appropriations Chairman, si former Congressman Zaldico, kung wala pong bindisyon ng Speaker of the House. Alam naman po natin lahat yun. Sige, may pirma. If ever may pirma, mga kababayan, another na yan. Mukhang pwede na lahat ng iyong mga kontratang iyon, aside sa pirmado ni Romualdez, ni Zaldico, dapat malinaw din na makikita doon, mga kababayan, ang pirma ni Romualdez. Pwede nating idikit. Yung pong link na yon ang ini-establish ng aming referral. At doon din po sa mga testimonya ng iba't ibang personalidad sa Blue Ribbon, pinapakita din po
yung deliveries, alleged deliveries ng mga pera, both ang concern kasi ni natin Filon, mga kababayan, hindi naman nila kinakampihan daw si Romualdez. Ang concern lang nila, baka gagawing sarsuela, mga kababayan, ang pagsasampa ng kaso nito na malabnaw, mga kababayan, at madaling lusutan. Malaking problema. Si former congressman from Congressman Zaldico, papunta din po kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi nyo nalang gamitin yung JAA? Dahil kung yun ang pagbabasehan, mga kababayan, yung JAA, pati si Marcos talaga madadali. In fact, meron pong minention doon na iba't ibang mga iniiwasan din na Vince Dizon yan eh. Yung mga blanco, mga kababayan, iniiwasan din nila yan. Nandun din po sa referral namin yon. Sa Forbes Park, meron din pong minention na bahay sa Aguado. So, yan po, lahat po yan, sinama po namin dun sa aming referral sa ombudsman. At sabi naman po ng ombudsman, siya po ay magdadagdag pa ng ebidensya para po maka-establish ng mas mabigat na kaso pagka magpa-file na po siya sa Sandigan Bayan. Opo. Sec Vince, again, ang sinasabi po ninyo, ay posibilidad, ay assumption, no? Na nakinabang si Martin, hindi sa ipinagtatanggol namin si Martin, kung hindi po lamang mailatag lang natin to, sa katotohanan, may ebidensya ba talaga? Sapat ba ito? Malinaw ba ito? Ito ba ay substantial or maaring circumstantial or hearsay? So, ito nga po ang tanong. Opo, halimbawa kaninyo sa Forbes Park, ito hubang mga bahay na ito na binabanggit. Halimbawa, ito bang Tamarind Street na number 30 at yung ba number 41 Nara Street sa South Forbes Park? Ito hubang mga bahay na ito natukoy ba ng ICI kung kanino nakapangalan ito para talaga natin ma-establish na may kaugnayan itong si Martin dito po. Eto, mga kababayan, ang nararapat dito, mga kababayan, is dapat mag-resign si BBM at para gumulong, mga kababayan, ang makatutuhan ng investigasyon. Dahil kapag andyan pa rin siya, mga kababayan, puro pangtatakip, mga kababayan, ang mangyayari. Sa kilos at pangungontrata at pangungulimbat ni Zaldico, mga ganun pong bagay, Secretary. Opo, tama po. Kaya nga po, itong mga ebidensya na ito, both yung pinasa ng ICI at ng DPWH, ay refer. Bakit baliktad ang ICI? Ang ICI, ang sabi nila, wala silang nakitang anomalya. Na po natin sa ombudsman. Para po ang ombudsman na may mas maraming kapangyarihan po na ma-establish ang iba't iba pang mga facts, no, dito sa mga kasong ito, makakalap po niya. So, yun naman po ang kinumit. At may tiwala naman po tayo sa ombudsman na wala kaming tiwala. Kagaya ng mga katanungan ninyo, itong mga ebidensyang isumitin na namin sa ombudsman ng Biyernes. So yan po ang gagawin ng ombudsman ngayon. Magdadagdag pa po siya via fact-finding at tama po yung mga katanungan ninyo. Pero ito po, wala po kasing kapangyarihan ng DPWH para ma-establish po kung ang isang tao ay may pag-aari ng isang bahay or iba pang mga facts. No? Kaya po ito ay kinumit naman po ng ombudsman at may tiwala tayo sa gagawin niya. Sige anyway, rekomendasyon naman lang pala yan, mga kababayan Di okay lang. Pero siguraduhin nyo, pulido sa oras na magsasampa ng kaso ng mga kababayan, dapat pulidong-pulido. Sinasabi po ng iba na ang pwede nating maimbestigahan ng malaliman ay yung mga proyekto under SunWest and other companies related to Zaldico sa mismong distrito ng kongresista. Oo nga. Investigasyon na ginawa doon sa mga proyekto. Yan talaga, mga kababayan. Ang dapat imbestigahan, di ba, mayroong mga nakuhang budget din si Romualdez, mga kababayan, mga flood control. Tapos, ang mga kontraktor, SunWest. Silipin din yan, mga kababayan. Kung may mga anomalya, mga substandard dyan o mga overpricing. Dyan, masasakotin natin yan sa Tambalustos. Ito ng SunWest, dito po sa Leyte. Yung daw sana po ang pwede ho talagang makonek kasi nga yung bidding na nangyari dito at yung quality of work nitong kumpanya ni Zaldico, sir. Opo. Unang-una po, kasama po doon sa refer natin na mga kontrata, yung mga proyekto ng SunWest sa Leyte, specifically sa distrito po mismo ni former Speaker Martin Romualdez. Nandyan din po yan sa ating mga dokumentong
sumite sa Office of the Ombudsman nung Biyernes. Ikalawa po, ang ICI din po, led by yung kanilang special advisor, si General Azurin, ay pumunta na rin po at umiikot na rin po sa iba't ibang mga proyekto ng mga kumpanya na link kay former Congressman Zaldico. Kasama na rin po yung mga proyekto sa Leyte. So, yan din po, pagka po nakuha yan at nakuha na po ng report ng ICI at ng DPWH, ng AFP, ng PNP, yan din po ay susumiti lahat sa Office of the Ombudsman. Okay. Ongoing pa po ito, Sir Ted. No, tuloy-tuloy lang po tayo. Yung pong mga sinabmit natin ay mga initial pa lang po yun. Pero importante po na ma-refer na. Kasi nga po, napakadami na rin po ng mga dokumento at importanteng ma-refer na natin agad sa Ombudsman para po makasimula na rin ng Ombudsman ng kanyang trabaho. Okay. So, sir, yun ho bang mga binabanggit nyo na kontrata na napanalunan po nito pong SunWest, at ilang pang kumpanya na konektado kay Zaldico in Leyte, yun bang bidding nito? Kasi dito po, meron ako nahawak nga dito, listahan lang ng proyekto tsaka yung amount. Yung bidding process po na dinaanan po nito, meron ho ba kayong findings na niluto ito? May ganun po ba? Kasalukuyan pong iniimbestigahan po yan, Sir Ted, Kasi mangyayamaman po natin yan kapag nakita na po natin yung project mismo, yung pagbayad sa project mismo, at pagtingin din po dun sa proseso nung pag-award sa SunWest, Kung yan po ba, katulad nung halimbawa, nung mga final natin sa PCC na mga bid rigging cases, Sa Bulacan, sa Mindoro, final na rin po natin yan, SunWest din po yun. Yan po, pupunta din po tayo dyan. Pero ngayon po, nasa proseso pa po tayo ng pagkakalap ng impormasyon, ng ebidensya para po eventually dun din po tayo tutungo. Pero bakit niyo po minadali ito pong filing against itong information against Martin Romualdez? Kasi sir, kung kayo po ay mas matibay nga sana kung pagsumiti ho ninyo ng inyong pong referral ay meron ng kaakibat na findings doon sa bidding ng mga kontratang ito. Because right now, as it is, wala pa po yan na binabanggit ninyo. Kasi ang perception po ng iba, magandang at nandiyan kayo, ay minadali ito. Kasi nga, sa utos ng Presidente to pacify the people kasi ang hinihingi nilang ulo ay kay Martin Romualdez. Hindi naman po. Unang-una po, para i-clarify ko lang po, ang final po namin sa Ombudsman ay referral of evidence and fact. Iba po ito sa pag-file ng verified complaint. Kagaya po nung halimbawa, yung ginawa natin sa Bulacan. Yun po verified complaint na po yun. Dahil po kampante na po tayo na kumpleto na po ang ebidensya at ready na po ito for filing eventually sa Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin po ng referral lang is nagpapadala po kami ng ebidensya at ng tingin namin makakatulong dun sa rinirekomenda naming mga eventual na kasong ipafile ng Ombudsman. Importante po yan kasi po kailangan po natin ng tulong ng Ombudsman para po kumalap pa po ng iba po pong ebidensya para mapatibay pa po yung eventual na kaso. So, uulitin ko po, ito po ay referral pa lang at hindi pa po ito kaso at complaint. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ang pagkakalap natin ng ebidensya. Pero importante po na mapasa na po natin sa Ombudsman para po sila mismo makakuha na using yung powers na nila na wala kami, wala ang ICI, para po mapatibay na po ang eventual na kaso. Okay. So yun po ang rason doon. Sige po, okay siya, go ahead. Oo. Yes, Sec Vince, basahin ko na, hindi ko na babasahin, pero alam naman natin ang komento ng ilang tao. Meron na mga mugshots ngayon dito sa mga may kaugnayan sa flood control projects. Pero ang public perception pa rin, bakit parang puro maliliit na isda yata yung nauuna? Oo, nakakasuhan at baka posibleng mahuli. Makakakita po ba kami ng mga mugshot ng mga proponents? Tingin ko po, parating na po yan. Parating na po yan. Ngayon nga po, halimbawa po, kay former Congressman Zaldico. Siguro wala naman pong makakapagsabi na maliit na isda si former Congressman Zaldico.
Ang ating problema lang nasa abroad po siya, no? Iba po ito sa pag-file ng verified complaint, no? Kagaya po nung halimbawa yung ginawa natin sa Bulacan. Yun po verified complaint na po yun. Dahil po kampante na po tayo na kumpleto na po ang ebidensya at ready na po ito for filing eventually sa Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin po ng referral lang is nagpapadala po kami ng ebidensya at nang tingin namin makakatulong dun sa rinirekomenda naming mga eventual na kasong ipafile ng ombudsman. No, importante po yan kasi po kailangan po natin ng tulong ng ombudsman para po kumagat pa po ng iba po pong ebidensya para mapatibay pa po yung eventual na kaso. So, uulitin ko po, no, ito po ay referral pa lang at hindi pa po ito kaso at complaint. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ang pagkakalat natin ng ebidensya. Pero importante po na mapasa na po natin sa ombudsman para po sila mismo makakuha na using yung powers na nila na wala kami, wala ang ICI para po mapatibay na po ang eventual na kaso. Okay. So yun po ang rason doon. Sige po. Okay siya. Go ahead. Oo. Yes, Sec Vince, basahin ko na, hindi ko na babasahin, pero alam naman natin ang komento ng ilang tao. Meron na mga mugshots ngayon dito sa mga may kaugnayan sa flood control projects. Pero ang public perception pa rin, bakit parang puro maliliit na isda yata yung nauuna? Oo, nakakasuhan at baka posibleng mahuli. Makakakita po ba kami ng mga mugshot ng mga proponents? Tingin ko po, parating na po yan. No? Parating na po yan. Ngayon nga po, halimbawa po, no, kay former Congressman Zaldico. Siguro wala naman pong makakapagsabi na maliit na isda si former Congressman Zaldico. Ang ating problema lang nasa abroad po siya. No? Pero once na, halimbawa po kahapon, in-announce na rin po ng ating Pangulo na makakansila na rin po ang pasaporte ni former Congressman Zaldico. No, hinihintay na lang po natin ang order ng Sandigan Bayan. Once na nangyari po yun, tingin ko po, liliit na po ang mundo ni former Congressman Zaldico dahil hindi na siya makakaikot freely na makakaikot. Oo, yes po, Sec Vince. Makikipag-cooperate na rin po ang ating law enforcement sa ating iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Kagaya po nung ginawa kay former Congressman Arnie Tevez na nahuli din naman po eventually. Pero tingin ko po, yun din po ang mangyayari. Sec Vince, hindi ba pwede nating unahin yung mga nandito muna? Bakit po si Zaldi, hinahirapan nga po tayo hanapin siya? Oo. Nag-refer na po tayo doon, no, kahapon, no? Meron na po tayong refer kahapon kasama ang ICI against recommending 4 cases against 8 congressmen, no, na mga congressmen na merong allegedly pagmimiyari ng mga construction companies na may mga libu-libong kontrata sa daan-daang kontrata sa DPWH, no? Paano meron din paano kaya natin sila talaga mapapanagot kung ang lagi lang din naman nilang gagamitin nag-divest na at kung ano-ano pa? Yung po bang yes po. Meron po kaming mga SEC documents. Sa SEC documents na sinama sa aming referral kahapon na nagpapatunay na sila po o kanilang mga immediate family, pagmimiyari pa rin po nila ang mga kumpanyang yun. Base sa records ng Securities and Exchange Commission. Okay, sige kasama po. Yun po sa mga dokumentong pinadala po namin. Opo. Sila may manlaki po kailan daw kaya, Secretary? Nasabi naman po namin kahapon, Manong Ted, no, na initial pa lang po ito. No, meron pa pong iba pa pong mga opisyales na posibleng merong conflict of interest at dahil doon, pwede silang kasuhan ng iba't iba pang mga kaso dahil sila ay mga government officials na nangongontrata din sa DPWH. Yung po nabanggit natin ni Ombudsman Boying na Eric Yap na umano ay meron pong benepisyo sa ilang pong construction companies. Kailan po kaya yun? In fact, meron na po kaming final na kaso. Ito po, hindi lang po referral, no? Final na kaso against Silver Wolf Corporation na allegedly may links po kay Congressman Eric Yap at sa kanyang pamilya. Na-file na po yun, Manong Ted, no?
Kaso na po yun, hindi lang po yun. Pero hindi kasama si Eric Yap doon. Wala pa po kasing nahahanap na direct link, no? Pero yun din po ang ni Ombudsman Boying Remulla na hinahanapan na rin po nila ng direct link. Opo, pero kayo po sa DPWH, meron na ho ba kayong findings doon sa sinasabing mga overpriced na mga proyekto sa distrito po ni Mr. Eric Yap? Yan po ay i-refer po namin sa mga susunod na linggo, Manong Ted. No, kasama din po yan kasama din po diyan yung mga ebidensya pong pinadala din sa amin ni Mayor Benji Magalong sa Baguio. Opo, gaano ho kaya katagal yon itong inyong pag-aaral muna? At yan ho ba ay dadaan pa sa ICI o irerekta nyo sa Ombudsman po? Mukha pong yan po ay direkta na po natin sa Ombudsman. Opo. At hindi na po magtatagal yan, Manong Ted. No? Opo. At yung pong sa Batangas, ito pong mga distrito, halimbawa po, mawalang galang lang, ito ho naman po ay aligasyon lamang dito po sa distrito po ni Congresswoman Luis Tro. Yung pong mga alokasyon sa mga cuts ay na ganon. Meron ba kayong ginagawang investigasyon doon? Opo, kasama po lahat. No? Kasama po yan sa mga investigasyon na ginagawa, Manong Ted. At sunod-sunod na rin po ito, kagaya ng sinabi namin kahapon. Sobrang dami po nito. Madami po talaga. Manong Ted, madami po talaga. So paano po ang inyong pagpaprioritize po dito? Yan po ay sabi ko nga po, simple prioritization lang po, no? Kami po ay first in, first out. Meaning, kung meron pong mga nakakaabot sa amin, merong mga inuna ng mga investigasyon, yun po ay tinatapos muna. At ngayon nga po, hindi naman po namin kaya na kami gang Manong Ted, no? Kaya nga po, ang ginawa po ng ICI, nagbuo na rin po ng iba't ibang mga ahensya para tumulong. Kasama na po dyan ang PNP, ang AFP, at iba't iba pong ahensya tulad ng NBI para tulungan po kami dito, no? Kasi alam mo naman, Manong Ted, meron din naman pong trabaho ang DPWH, no? Aparte dito sa pag-iimbestiga at kailangan po talagang magtulong-tulungan po ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para dito. Meron pong aligasyon na yung mga insertion umano na ginawa ni Majority Leader Sandro Marcos sa Ilocos ay meron din po mga question doon. Hanggang ngayon po wala pa rin daw pong report ang DPWH o maging ICI dito. Nagpunta na po sa Ilocos si General June Azurin, si Yusek Atobisnar. At sa pagkakaalam ko po, pati po si former Mayor Benji Magalong sumama po nung sa inspection na yon. At tingin ko po magpapadaga na po sila ng report tungkol doon. Sa Davao City po naman daw, kumusta po itong distrito po ni Congressman Paulo Duterte? Ganun din po, no? Nagpunta na rin po ang ICI, ang DPWH, at pagkakaalam ko din po, kasama din po doon si Mayor Benji Magalong ng Baguio, no? Dahil siya tumutulong kay General Azurin. Opo, so meron, opo. Kailan po ang labas ng findings ng kanila pong mga pag-aaral tungkol po dito sa ating pinag-uusapan ng mga lugar? Malapit na po yan, Manong Ted. Hindi ko lang po ako makapagbigay ng tigap sa amin yan ng report na yan. Pero nagpunta na po sila sa mga lugar na sinabi niyo. Opo. Sa Davao, sa Leyte. Opo. Sa Bicol po mismo, sa Sorsogon halimbawa po. Meron na rin pong pinadagang team dyan. Sila Yusek Bisnar po at sila General Azurin. Nagpadala na po sila ng team dyan para po i-check din po ang mga proyekto sa Bicol. Sir Ted, no? Alam ko po, naiinit na po kayo, naiinit na po ang mga kababayan natin. Pero yung volume, yung sheer volume po nito, talaga pong kailangan po ng oras, kailangan po ng tao. Pero lahat po ito ay pinupuntahan na at sinecheck po ang mga proyektong to. At nakikita nyo naman po, halos bawat linggo, nagpapadala po either nagre-refer o nagpa-file po tayo kasama ang ICI ng mga iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman. Yung pong statement ni Yusek Bernardo na may specific pong proponent sa Bulacan. Opo, doon po specific yung mga naglaan ng pondo doon. Kailan po ang kaso po ng mga proponents na ito? Hindi ako familiar doon sa specific proponent po na sinabi ni former Undersecretary Bernardo. Pero kung ito po nasama na sa either sa affidavit niya o sa kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, kasama din po ito sa mga iniimbestigahan.
both ng ICI at tumutulong din po dyan ng DPWH. Sec, matagal na po ito, pati nga dito po sa sa interim report na recommendation ng ICI, pati ho yung kanyang affidavit nung una tsaka yung kanyang supplemental, binanggit na po doon, di ba, kung magkanong halaga ang inilaan sa Bulacan. I'm sure alam po nyo yan sa DPWH budget at sino po ang naglaan ng pondong yun, di po ba? Di ba yung naglaan nun, yun ang proponent. At yun po sinasabi sa testimonya ni Alcantara, ni Bryce at maging ni Bernardo. Lahat po ng lumabas sa Blue Ribbon, lahat po ng lumabas sa ICI investigation, lahat po yan iniimbestigahan na po, Manong Ted. Lahat po yan ay iniimbestigahan ng ICI, lahat po yan iniimbestigahan na rin po ng Ombudsman. Hinihintay na lang po natin eventually ang pagpapal ng mga kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito pong si Garjola, kasama ngayon po sa pinakakasuhan. Gaano kalalim ang inyong investigasyon dito? May sinasabi na kasosyo ito na mataas pa rin na opisyal ng gobyerno ngayon. Lahat po yan iniimbestigahan natin, Manong Ted. In fact, kung makikita nyo po yung mga dokumentong pinasa namin sa Ombudsman kahapon, napaka-voluminous po nito. No, at detalyado po sa lahat ng mga kontrata ng mga kongresista na merong mga construction company na may kontrata sa DPWH. No, malalim po ito, no? At ito po lahat ay pakikipagtulungan po tayo sa Ombudsman para talaga matumbok po natin ang lahat ng kailangan nating ebidensya para po makasuhan ang mga kongresistang ito, yung pong walang kongresista na kasama si former Congressman Zaldico, si Congressman Garjola, iba pa. May tanong po sa pahabol si Chacha. Yes po, Sec Vince, kami naman, nagpapasalamat naman kami sa sipag ninyo, pero at least kayo po ay aminado na talagang dismayado at talagang inip na ang tao na merong mapapanagot sa issue ito. Lahat po tayo inip na inip. Yes, pero Sec Vince, even kasi ang DOJ nagsasabi na as of now, wala pang proponent na kasama sa makakasuhan. Di ba? Ang dami na pong papeles, ang dami na ring mga testimonya na unang nailahad. Pero hanggang ngayon, wala pa kami nakikita dun sa mga naunang testimonya ng mga proponents na posibleng makakasuhan dito. Yun po bang dinanas nitong mga mid-officials ng DPWH sa Mimaropa? Ganon din po bang dadanasin itong mga proponents sa sinasabi ninyo ay malapit ng makasuhan? Ang tingin ko po, ganun nga po ang mangyayari. Kasi po, pag sinasabi nating proponent, hindi ba po ang tinutumbok dyan ay mga legislator. At marami na pong mga final na kaso at refer against mga legislator. Kasama na rin po yung ating mga refer nitong nakaraang 2 linggo. Nakasama si former Speaker Martin Romualdez, again si former Congressman Zaldico. Nakasama na rin po sa mga palong kongresista na refer na rin po natin na 5 po ang potential charges, no? Na ating rinikomenda. Plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest at iba pa pong mga charges. So yun po, tingin ko po, yung proponent na sinasabi nila kasama po yung mga kongresistang yon sa tinutukoy. Okay, sige. So, anyway, wala ho naman din po nung magagawa ang bayan kung hindi po maghintay sa development and eventually nga po yung binabanggit po ninyo na meron na hong mga proponents mismo na makakasuhan at ito ho ba who will decide kung ilalabas ang mugshot niya o hindi? Sino ho? Sorry po. Paulit po. Yung mugshot ng mga to, ilalabas ho ba yan? Gaya po nitong mga nasa DPWH sa mga... Siyempre po. Siyempre po, sabi po ng Pangulo, wala pong special treatment dito. Pag sila po ay nakasuhan na sa mga korte natin at ma-issue ang kanilang mga warrants of arrest, kung ano po ang nakita nating treatment dito sa mga unang nakasuhan at unang na-aresto, yun po ang makikita nating treatment sa lahat. Sige. Okay. Ito lang po pahabol. Yung pong tulay dyan sa Bontoc, Southern Leyte, napanood niyo ho ba yung mga teachers doon na lumalangoy sa gitna po ng kasagsagan ng bagyo? Sabi ho nila... Nakita ko po. Ano ho inyong balak sa tulay na ito? Nakita ko po, Manong Ted. Salamat po nung pinadaga ninyo, ang staff ninyo, na talaga pong hindi po unacceptable po yung ganyan. Kaya po, inutusan na po natin yung ating mga tao sa Region 8 at sa Leyte
para ipagawa po immediately yung tulay na yun. Sige po. So, ASAP po Immediate ito. po yan. At magpapadala po kami ng report sa inyo. Okay. No, kagaya po nung mabilis na paggawa natin sa mga tulay din pong nasira sa Cagayan at iba pong lugar. Yun din po ang gagawin natin dito. Opo. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. May pahabol pong tanong dito. Si Congressman Momo daw po, bakit daw po hindi nasama umano dito po sa mga umano'y contractors? Again po, no, initial pa lang po yun. Sinabi din po yun naman ni ICI Chairman Andy Reyes. Kaya hintayin lang ho natin, no. Okay. Kami po ay tuloy-tuloy naman po sa aming pagtatrabaho at sa pagkakalap ng mga ebidensya. Opo, sorry po kasi marami ditong mga nanonood sa atin. Naiintindihan po natin, Manong Ted. Wag po, kagaya naman po ng mga kababayan natin. Lahat po tayo ay naiinit dahil po sa galit nating lahat. Pero sabi nga po ni Ombudsman Boying kahapon, meron po tayong proseso at konting pasensya kung kailangan talaga natin. Pero kailangan pinapaspasan natin lahat. Opo. Sige po, sa panghuli. Gagabag sa mga proseso sa batas natin. Opo, sa panghuli po, no, ang claim po ng ICI, pati kayo, ay independent sila, no? At yan po ang claim nga nila. Ngayon, may mga nagtatanong lang po, bakit ba daw ho, sa dalawang pagkakataon na, mag-aanunsyo muna ng presidente, tungkol dito sa mga kila Romualdez, kila Co, etc. And then afterwards, automatic po, filing ng ICI o referral ng ICI sa ombudsman para bagang may kumpas ng presidente sa galaw ng ICI at ninyo. Hindi naman, tingin ko naman, hindi naman po kumpas ang ibig sabihin nun, no? Halimbawa po, itong mga referral natin sa nitong nakaraang linggo na inanunsyo po ng presidente, yan po kasi ay joint referral ng ICI at ng DPWH. And ang DPWH po ay parte ng ehekutibo. At syempre po, dapat po malaman ng ating Chief Executive ang gagawin ng DPWH. No, kaya po kaya po nalalaman, syempre kaya po malaman ng presidente yan. At gusto lang po malaman na mapaalam ng presidente sa ating mga kababayan na ito po ay ginagawa na trabaho and hindi lang ng ICI at ng pero kasama din yung kanyang mga departamento sa ehekutibo. Okay, sige po. Salamat po sa paliwanag. Sige, Last na lang po. Sec Vince, may mga umuugong na balita na posibleng ibalik daw kayo sa DOTR? Kung ako po tatanungin, welcome po yan, no? Pero wala pong katotohanan yan. Wala pong katotohanan yan. At least po maklaro ninyo kasi ilang linggo na ako nakakabasa ng mga ganyan. Wala pong ganon. Pero I must admit, Manong Ted, namimiss ko po ang DOTR. Okay, ito po. Yung pong sinabi pala ninyo na naka-freeze na o meron ng rekomendasyon sa freeze order sa air assets ng Mitsubishi Aviation, wala pa daw po hanggang ngayon? Ay, hindi po. In-announce na rin po ito ng Pangulo kahapon. At in-announce na rin ng AMRAC na finally, na-freeze na po ang air assets ni former Congressman Saldico, amounting to roughly mga 4 billion po ata ang estimate ng AMRAC. So finally po, nagpapasalamat po tayo sa AMRAC at finally po ay na-freeze na. Walang specific. Matagal na rin po natin hinihintay yan. Sir, walang specific sa kanilang announcement kasi upon checking sa CAAP, kasi ang CAAP po ang magpapatupad din nito Wala pa pong specific na announcement na ito po ay eroplano at helicopter ng Mitsubishi Aviation. I will find out po, pero unang-una po, narinig ko po ang ating Pangulo na sinabi niya specifically, no, ang mga air assets ni Zaldico amounting to 4 billion. At sa tingin ko naman po, baka po nag-iingat ang AMRAC, hindi niya in-announce. Okay. Pero wala naman pong ibang tingin kong nakasuhan kami na may street ng mga Augusta at Gulf Stream, no, na nakasuhan na. So, tingin ko po, yun na po ang mga air assets ni Mr. Zaldico. Air assets po ni Martin Romualdez. Hindi ko po alam kasi wala pa naman pong kaso ata si former speaker. Referral pa lang po ito. Kaya po tingin ko, in all likelihood, mga air asset ni Zaldico po yung na-freeze kahapon. Sige po. So salamat po na marami. Ito po yung napaka-importante, Secretary. Very important po. Manong Ted, pasensya na lang po at hindi ako nakasama sa inyo nung Lunes kasi ang dami po tayo lang mga nagaganap. At saka importante po ito na inyo pong masagot ang tanong ng bayan. Ano po, Secretary? Tuloy-tuloy po tayo. Manong Ted, at tuloy-tuloy din po tayo sa pagsasagot sa mga clarification ng mga kababayan natin. Salamat na marami po. Thank you po.